Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Jay. Isa po sa mga matatagal nang tigapakinig ninyo at dahil na-trigger ako sa ibang mga kwento ninyong ipinapadinig dito, akin na pong ibabahagi ang ilan sa mga karanasan kong salig sa kababalaghan at ito po ay naganap nung kami ay nakatira pa sa lalawigan ng Rizal. Noong bata pa man ako, marami ng kakatuwang pangyayari ang naranasan ko. Dati-rati nakatira pa po kami sa C5 at naaalala ko kahit 6 years old pa lamang ako noon na lagi akong pumupunta sa bahay ng ninang ko dahil nagba-Bible study po kami tuwing gabi. Hindi ko alam kung malikmata lamang ba iyon pero kitang-kita ko po talaga. That time, Sir Red, dumungaw ako sa bintana pagkatapos ng Bible study namin. Natanaw ko nga po doon ang ilog at sa tawid nito ay may mga sasakyan na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Ilang segundo pa noon, Sir Red, natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakatitig ng husto sa mga nag-iilawang sasakyan na yun. Malamig din ang simoy ng hangin kung kaya't nakadama din ako ng pagkakilabot. Hanggang sa nabaling ang tingin ko sa tawid ng kalsada at doon ay may napansin naman akong lalaki na nakasuot ng kulay puti at sa pakiwari ko habang siya ay papalapit ng papalapit, ito ay barong. Tinitigan ko ito dahil tumawid ito na parabang hindi nasasagasaan pero kitang-kita kong tumatagos lamang siya sa mga sasakyan. Dahil nga sa labis na kuryosidad, tinitigan ko ito hanggang sa makatawid na siya sa kabilang side. Patuloy lamang ito sa paglalakad. Nagulat na lamang ako dahil dumaan naman ang isang malaking truck na kulay itim at doon ay naglaho na ang figura ng lalaking nakabarong. Kinusot-kusot ko nga ang aking mga mata at hindi ko na nakita pang muli ang lalaking iyon. Simula noon ay naging bukas ang isip ko sa mga kababalaghan. Pero one time lamang po iyon gawa nga ng pagkabata ko. Hanggang sa umabot ako sa edad na 21 nang magpasya na nga akong magtrabaho at mag-apply sa isang sikat na eskwelahan sa lalawigan ng Rizal. Kilalang kilala ang eskwelahang ito. Hindi ko na lamang po babanggitin pa. Natanggap nga ako dito at nung unang araw hanggang sa ikalawang araw ko sa trabaho, wala talaga akong naramdamang kakaiba. Subalit nang lumipas ang 2 linggo ko sa pagtatrabaho, naaalala ko ang pagkakataon na 6 p.m. na po kaming makakauwi noon sapagkat nag-general cleaning po kami ng buong building kasama ang team leader namin. 2 na lang po kaming natira nung leader ko noon at saktong pauwi na kami nang bigla ay napatigil pa kami. Bigla kasi kaming may narinig na umiyak na batang babae sa loob pa ng CR. Nagtaka talaga kami noon, Sir Red, dahil nung time na iyon ay wala na talagang mga estudyante sapagkat half day lamang sila at isa pa, galing din ako sa CR noon pero wala naman na po talagang tao sa restroom. Sinilip po namin muli yung CR. At dahil bukas ang lahat ng pintuan doon, naaninag namin na wala talagang kahit na sinong naroroon pa. Patuloy pa rin yung pag-iyak ng batang babae hanggang sa napagdesisyonan po namin na wag na lamang itong pansinin. Dahan-dahan na lamang po kaming naglakad papalayo at papaalis ng classroom hanggang sa nadidinig namin
na talagang palakas pa ng palakas ang iyak nito. Nasa kalagitnaan na kami ng hallway noon nang nakaramdam na kami ng takot dahil halos hindi na namin madinig yung iyak na kanina ay lumakas ng lumakas. Kaya nagtakbuhan talaga kami nung team leader namin papunta ng entrance. Nagtaka pa nga po yung security guard na nakatalaga doon sa kung bakit daw kami humahangos at nag-uunahan. Nagtitigan lamang kami ng aking TL at para bang nagtatanungan ng aming mga mata sapagkat wala na kaming nadidinig na iyak sa puntong iyon. Tinanong namin kung may naririnig din ba si SG na iyak pero wala daw. Kaya naman umuwi na lamang kami at pinalipas ang araw na napaka-misteryoso. Hindi ko nga din po aakalain, Sir Red, na dito pa lang pala mag-uumpisa ang pagpaparamdam sa akin sa loob ng senior high. Lumipas na ng 1 buwan mahigit nang maganap ito. Isang araw naman nang ako ay nagmamap ng hallway noon, araw pa ng Sabado, kaya wala po talagang pasok ang mga estudyante, gayon din ang mga guro. Kaya naman payapa ang paglilinis ko noon. Habang nagmamap ako ng hallway, nagtaka talaga ako sapagkat may nakita akong bakas ng mga paa. Yung kabilang side na minap ko ay naroroon talaga, as in parang fresh pa lamang na merong tumapak doon. Papunta ito sa hagdan at sinundan ko ito sa pamamagitan ng titig. Tinignan ko rin ang mga paa ko pero nakatsinelas ako nung time na yun kaya imposibleng sa akin galing. Nang makita ko rin yung size nung paa, tiyak na hindi talaga sa akin. Sa aking tansya, sukat ito ng paa ng isang bata na nasa 8 hanggang 10 taong gulang. Bakat na bakat kasi, Sir Red. Kinilabutan talaga ako noon pero hindi ko na lamang pinagbigyan ng pansin dahil gusto ko talaga na matapos ang trabaho ko. Marami pang beses ang pagpaparamdam na naranasan ko dito, Sir Red, hanggang sa dumating ang pangyayaring ito na mas hindi ko talaga malilimutan. Nagkaroon ng outing yung team ng mga guro at yung mga regular employees ng eskwelahan. Halos lahat ay talagang kasama maliban lang sa aming mga maintenance na naiwan sa school. 2 days ang kanilang outing. Noong unang araw, wala mga empleyado kung kaya't naglinis kami ng buong building. Yung kasama ko na naglilinis, Sir Red, ay sa ground floor habang ako naman ay nagwawalis ng hagdan pababa mula first hanggang basement 3. Nung nasa basement 2 na ako, sumilip ako pababa. Mayroon kasi akong natanaw na anino kung kaya't sinipat ko kung sino. Nakita ko si Sir Anton, hindi niya tunay na pangalan. Nakita kong dire-diretso siyang pumasok sa CR kaya naman nagtaka ako dahil ang alam ko kasama siya sa outing ng mga regular employees. Hinintay ko siyang lumabas galing ng CR pero hindi na siya lumabas pa. Ang nakapagpapakilabot pa sa akin nito, Sir Red, ay yung wala ngang taong lumabas pero nadinig ko na merong nag-flash. Dahil halos magbe-20 minutos na rin na hindi siya lumalabas, nakaramdam ako ng kilabot. Sumigaw ako ng malakas noon at tinawag ko yung pangalan ng kasama kong naglilinis. Nagtaka ito kung bakit daw ako sumigaw at ang sabi ko, nakita ko si Sir Anton na pumasok ng CR pero ang tagal-tagal at hindi pa rin lumalabas. Nagtaka din yung kasama ko dahil ang buong akala niya ay nasa outing ito. Kaya naman tinawagan niya ang supervisor namin upang makumpirma
kung naroroon nga si Sir Anton sa outing. Kinumpirma ng kausap ng bisor namin. Kasama daw sa inuman at sa outing si Sir Anton. Nanlaki ang mga mata ko noon dahil hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang nakita kong pumasok. Sinamahan na lamang ako ng kaibigan ko para tignan yung office ni Sir Anton sa basement 3 pero nakalak talaga ito at walang tao. Dahil namuuna ang hilakbot sa aking pakiramdam, nagpasama na ako sa aking katrabaho para maituloy ko ang paglilinis. Lumipas ang isang buwang mahigit at nalipat na ako sa preschool at doon na destino. Tuwing Sabado, doon ako maglilinis sa senior high building. Nag-disinfect kami ng mga classroom na mga chikiting. Humiwalay tuloy ako sa isang katrabaho ko para sabi ko nga ay mabilis ang paglilinis namin. Napagdesisyonan ko na doon na lamang ako sa first floor maglilinis sapagkat may 10 classroom doon na kailangan ko talagang halughugin. Nakalinis na ako ng 7 classroom nung time na iyon. Subalit pagpasok ko sa 8 classroom, agad at hindi ko talaga maipaliwanag yung kakaibang pakiramdam ko. As in pagtapak ko pa lamang, pagkapasok ko si Red. Para bang may nagtutulak sa akin papunta ulit sa labas. Yun bang parang feeling ko hindi ako welcome? Parang may ayaw. Kasabay nito ay ang malakas na pagbagsak ng pintuan na siyang labis na nakapagpataka sa akin. Dahil kahit gaano kalakas ang hangin, hindi pwedeng babagsak yun ng ganoon dahil may spring ito at mabigat yung pinto. Ibig sabihin, kailangan talaga ng puwersa at hindi ng basta-basta hangin lamang. Hindi ko pinansin nung una hanggang sa bubuksan ko na sana ang bintana nang maaalala ko yung brush na panglinis nito. Kinapa ko sa bewang ko kung nadala ko nga ba yung gamit. Nang wala nga ito sa bewang ko, agad ay hinanap ko ito at humarap ako sa entrance ng classroom. Laking hilakbot ko talaga si Red nang magdahan-dahan ito sa pagbukas. Sumara na naman ito din ng dahan-dahan. Iniisip ko nga noon bilang pambaling ng atensyon baka tinatakot lang ako ng katrabaho ko kaya naman tinitigan ko ang ilang pintuan pero wala akong makitang bakas o anino na merong tao sa likod nun. Na merong taong gumagawa nun. Bumukas ulit ito sa pangalawang pagkakataon at sumara na naman ng dahan-dahan. Napatingin na ako sa buong paligid. Hindi rin naman bukas ang electric fan at gayon din ang mga bintana. Kaya naman sa pangatlong pagkakataon ay kinuha ko ang cellphone ko si Red at vinidyo yung pintuan na marahang nagbubukas sara. Nag-start na ako mag-video para may mavideohan ako sa susunod na pangyayari pero 1 minuto lang ay bumukas itong muli ng dahan-dahan at nanatili nang naka-open. Kaya naman lumabas na ako ng pinto habang naka-video at laking hilakbot ko dahil walang tao sa likod na pwedeng gumawa nun. Hinawakan ko pa yung pinto at sinubukang ibukas sara pero mabigat talaga ito dahil sa spring. Kaya naman kinabahan na ako ng sobra at tinawagan ko ang bisor namin. Sinend ko pa sa kanya ang video. Natakot din si bisor nang makita niya ito. Kaya simula noon, hindi na talaga ako pumapayag na maglinis ng building na ako lamang mag-isa tuwing araw ng Sabado. Sa buong buhay ko, Sir Red, ay dito lang sa trabaho kong ito naka-encounter ng ganong pangyayari. Yan ngayon tuloy ang hindi ko malilimutan na kababalaghan.
Good evening sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga katulad kong solid HTV positive. Fan po ninyo ako since September 2010 at captivated talaga ako sa mga segments ninyo. I was hoping and praying na maisama itong istorya ko kahit gaano kaikli, kahit sa isa lang pong compilation. By the way, you can call me Jazz. Ako po ay kasalukuyang naninirahan dito sa Davao del Sur. Ang aking ibabahaging kwento ay past experiences ko sa probinsya namin, partikular sa isang barangay na kung tawagin ay Barangay Dado. Alam naman talaga natin na maraming kababalaghan ang nagaganap kapag sinasabi ang setting ay probinsya. 15 taong gulang ako ng panahong iyon. Nung araw na iyon ay inutusan akong maghintay sa faculty kasi meron pong pinapagawang schoolwork ang aming guro nang bigla pong may napansin akong kakaiba sa principal's office. Doon sa gawing bintana nito na kung saan ay makikita mo ang loob ng buong opisina. Opo, Sir Red. Sa faculty po matatagpuan ang opisina ng aming principal. Doon talagang maniwala man kayo sa hindi. May babaeng nakaputi, nakatayo at mistulang tumititig sa akin mula doon sa bintana. Nung una, natatawa ako kapag nare-realize ko na baka guro lang ito nung school namin. So naghintay ako ng ilang minuto nang biglang sumama ang aking pakiramdam. Para bang naubusan ako ng enerhiya at na magnet lahat-lahat ng lakas ko kung kaya't nang hina talaga ako. Hanggang sa umuwi na lang ako at hindi ko na po hinintay ang aking guro na nagkikipagtsismisan pa kasi sa library. Nang makauwi ako, agad ay sinalubong ako ng aming aso at nagtataka ako, Sir Red, sapagkat para siyang naninibago sa akin. Ang isa pa na ipinagtataka ko ng sobra-sobra ay kung bakit ako ang tinatahulan niya. Tumungo na lang ako sa loob ng kwarto at nagbihis. Kinabukasan, hindi po ako nakapasok sa eskwelahan dahil patuloy pa rin yung panghihina ko. Hanggang sa bago sumapit ang tanghali ay inaapoy na ako ng lagnat. Naisipan ni na mama na ipa-check up ako agad at yun nga po ang nangyari. Hindi rin naman po gumana ang mga gamot na nireseta ng doktor sa amin. Talagang naging matamlay at mistulang lupaypay ang buo kong katawan. Hanggang sa umabot ng 3 araw ay gayon pa rin ang aking pakiramdam. Dumating sina Lola nung time na yun. Hinimas ang aking paa at bigla na lamang siyang lumabas at may sinabi kina mama. Yun nga ang nangyari. May isang tao na dumating kinabukasan at tiningnan ang aking kondisyon. Nagulat na lamang ako sa nalaman ko, Sir Red, kasi ito palang taong ito ay isang manggagamot at si Lola ko mismo ang nag-imbita para ako ay suriin. Lumabas sa kanyang pagtatawas, nabati daw ako ng isang kaluluwa. Humihingi daw ito ng puwersa sa akin, kaya pala ako ay parang hinigupan ng lahat ng natitira kong lakas at gayon na lang ang panghihina. Ang isa pa sa nakapagpatindig ng balahibo ko, Sir Red, ay nung inamin nung mismong albularyong ito na wag ko daw hahawakan sa aking panaginip ang isang tao na nakasuot ng kulay puti dahil ito daw ay ligaw na kaluluwa. Sa oras na hinawakan ko o na-touch ko man lang daw ang kahit na anong ibibigay o iaabot nila, ay para na nga din daw binigyan ko sila ng permiso at karapatan na pwede nilang magamit ang aking katawan. Natandaan ko rin sa pinakahuling sinabi ng albularyo
may tsansa pa daw na ako ay babalikan ng kaluluwang iyon kahit anumang panahon. Kaya ginamot na niya ako. Kinaumagahan ay nag-improve ang pakiramdam ko hanggang sa nakapasok na rin ako kinahapunan. Habang tinatype ko nga ito, Sir Red, ay talagang inaakyatan ako ng hilakbot dahil hindi ko talaga makakalimutan ang bagay na iyon.